Matapos po bakbakan, ayun, talo po tayo. Nanalo nga po Dominican. Si Kai Sotto at si Jay Perez, halos pareho po silang bangku dyan. Ha? May pahayag po si Coach Chot Reyes tungkol po sa issue na yan. Ano kaya ang plano niya sa dalawa na ito sa susunod na bakbakan, di ba? Tatanungin po natin yan. Maganda pag-usapan po kasi, di ba? Si Coach Nestor Garcia, meron din po siyang mabubulaklak na pahayag tungkol sa panalo po nila kagabi. And si Karl Anthony Towns, nagsalita na rin po siya. Ano kaya yung mga nakita nila, no? Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa mga dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo po yung ating palabas. Kung medyo mahirap ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po, okay na po ako doon. Maraming salamat po. Bakit nga ba hindi na ipasok ni Coach Chot Reyes si CJ Perez? Ganung alam ng lahat na kaya niyang kumamada. So ito po ang pahayag ni Coach Chot sa report po ng One Sports. Pakiramdam ko kasi magandang laro nung mga nasa loob. Kailangan natin si CJ kapag tagtuyo tayo or hindi makaka-score. Kailangan may mangyari sa court. Pero magandang takbo hanggang sa natitirang 5 minuto nung ma-fouled out si Jordan Clarkson. Sa puntong yon, naisip ko na huli na para magpasok pa ng iba na malamig mula sa bench. Alam niyo, totoo naman yon. Maganda talaga pinakita ng lahat. Doon sa foul ni Jordan Clarkson, siguro dala na rin ang pagod kasi parang binuhat niya ako punan talaga ando na tayo. Maganda na pinakita ni Abay, ni Edu, ni Ramos at siguro lahat. Pero wag din natin kalimutan na halos konti lang ang pinahinga ni Jordan. Kaya siguro nauwi din sa pagkasunog niya sa dulo. Si Kai Sotto hindi rin nakapagpakita kasi limited ng oras, no? Ano yung masasabi dito ni Coach Chot Reyes? Ito sinabi ni Coach Chot sa report ng Spin. Nakakuha kagad si Kai Sotto ng 2 foul. Kaya kinailangan natin siyang ilabas sa laro. Yun din na nakita natin kagabi, di ba? Ang bilis ang bilis kasi ng pangyayari. 2 kagad, kaya hindi na rin tayo nagtaka na ilabas talaga siya or ilalabas talaga ni Coach Chot Reyes. In fairness naman kay Kaya, sinisikap naman niya rin na makagawa ng maganda sa loob, pero sobrang lakas po talaga nitong sikat. At kapag hindi siya nailabas ng mga oras na yon, mas magkakatrobol kasi sasagasahan talaga siya sa loob para siyempre magkaroon ng kontak at kalaunan, mabaon siya sa foul na mas delikado para sa Gilas and at the same time, delikado rin sa kanya. At dahil bangko si CJ habang nalimitahan si Kai sa 73 minutes kagabi, may tila pangako naman si Coach Chot. Ano kaya yan? Tingnan po natin ang sinabi niya sa report ng One Sports. Kapag kailangan ng sitwasyon, sigurado ako sa susunod na laro, dapat maging handa si CJ at maging si Kai Sotto. Sa palagay natin, kakailanganin talaga ni Coach Chot ang 2 next game. Kasi, na-scout na ng Angola yung galaw ng mga bigs natin like Junmar at AJ, di ba? So, kailangan natin ng bago, yung tipo na hindi pa nila nakikita yung galaw. Yung mabibigla ang Angola kasi nakadesign check ang play nila versus Gilas base po sa nakita nila kagabi. Kasi nga, ang ganda na pinakita ni Junmar. Ang ganda na pinakita ni AJ Edu, si Dwight Ramos. So more or less, nakikita po natin dito, na-scout na po yan. Tiningnan na po nila yan. May i-design na talaga silang play para po sa kanila. Ano naman ang masasabi ni Coach Chot sa pagkawala ni Jordan Clarkson ilang minuto bago matapos po ang laro? So ito po ang sinabi niya sa report po ng Spin. Gustong-gusto ko talaga ang laban ng ating players. Nakipagbakbakan kasi sila matinding bakbakan. Sa kasamaang palad, yung disqualification ni JC, ni Jordan Clarkson, talagang malaking dagok sa amin. Yun na nga yung masakit dun yung disqualification. Sa palagay ko, bunga rin talaga ng pagod ni JC. Kaya ganun yung nangyari. Gaya ng nasabi ko na, di ba? Halos konting minuto lang yung naging pahinga ni Jordan. Siyempre, kasama pa dyan, yung sobrang nipis din ang tawag ng rep na minsan, questionin mo na talaga, di ba? Ang ninipis kasi minsan ang tawag no? Kung nagsalita si Coach Chot Reyes, ano naman kaya ang pahayin Coach Nestor Garcia ng Dominican Republic na nanalo po sila kagabi? Ito po ang sinabi ni Coach Nestor sa report po ng Philstar. Isa tong basketball party, hindi ka panipaniwala Nakakamangha to. Alam mo yon, yung stadium ngayon. Bukod dyan, ano pang napansin ni Coach Nestor Garcia sa buong laro ng Gilas versus Dominican Republic sa crowd na nagtala ng bagong record sa FIBA? Ito pa ang sinabi ni Coach Nestor sa report po ng Philstar. Edukado yung mga taong nanood kagabi. Gusto kong sabihin na congrats sa mga nanood kasi hindi ka panipaniwala talaga kanilang behavior or yung ugali po nila. Yung respeto nila sa laro, sa referee at sa kupunan. Doon tayo sa respeto, no? Kasi di talaga natin nakita or narinig na naging marahas ang mga Pinoy na nasa loob ng arena kagabi, di ba? Yung tipong kahit nananalasa sikat sa free throw kasi sa tingin ko, isa lang yung mintis niya sa free throw na yun Grabe, di ba? Hindi talaga nagbu yung fans. Yung referee, nakikita natin, medyo manipis din yung tawag pero walang violent reaction ng fans, no? Nag-mature lahat, di ba? So parang ang ganda-ganda talaga nun. At yun ang napansin ni Coach Nestor Garcia kagabi. Sa puntong yun, tila hindi pa tapos si Coach Nestor, Nagpahabol pa siya. Ano pa nakita niya? So, tingnan po natin ang report ng Spin. Sinabi po dito ni Coach Nestor Garcia na sa tingin ko nga, basketball party yun
Lahat kasi ng supporters sinuportahan ng kanilang kupunan at nirespeto ang aking kupunan. Lubos akong nagpapasalamat. Hindi nung labis siya nagpapasalamat, no? Big word po yun. Alam naman natin na talo tayo, pero yung mga ganong pahayag, medyo nakakagaang ng pakiramdam kasi alam mong nakita nila yung effort no? Yung respetong ibinibigay ng bawat isa kahit kalaban sila na kailangan tratuhin bilang kalaban. So nakita nila rito is hindi ganun no? Parang niyakap talaga sila dito. Si Karl Anthony Towns ang sumunog sa opensa ni Junmar sa ilalim sa mga huling minuto ng bakbakan. Nagbigay din po ng pahayag. Ano kaya nakita niya sa mga Pinoy? Ito po ang sinabi ni Kat dito sa Philstar. Nakakamangha talaga, alam mo, hindi pa ako nakapunta dito. Sabi ko sa lahat, gusto ko talagang pumunta dito. Hindi ko naman alam na mangyayari yan dahil sa basketball. So ako, sobrang excited ako na nandito. Yan yung magkakasunod na pahayag ni Coach Nestor at Kat matapos ang bakbakan. Maganda sa pandinig, di ba? Masarap pakinggan. Pero syempre, mas maganda sana kung nanalo tayo. Pero ganun talaga laro may nananalo at may natatalo. Walang sisihan to. Sa ngayon, talo tayo. Pero who knows? Baka sa susunod, talunin natin ang Angola sa August 27 at hindi rin imposibleng matalo natin ang Italy. So, kapit lang. So guys, ano man ang opinion po ninyo, pag-usapan po natin sa baba. Maraming salamat.